nga daw sa barangay, walang abiso na bababa si Gloria. Okay. Ang unang dumating dito, mga alas 7, yung mga bodyguard niya. Na, yun, paano yung 7 ng umaga. alas 7 ng gabi. Gabi na. Tapos dumating si Gloria alas 9. Oo, alas 9 ng gabi. Ayun, bumaba lang naman dito at hinihintay ngayon mga tao kung ano ang maibibigay niya, wala. Pumasok, pagkaway-kaway. Lumabas na, hindi magsalita man lang na hindi niya ginagawa. Yun ang hinihingi ng mga tao. Ano ba ang tulong na ibibigay niya? Ang sabi naman ng mga bodyguard niya, meron pero bukas pa. Hinihingi ng mga tao, bakit hindi pa ngayon? Wala silang maisagot. Kaya nung araw na yun din, pagpasok pa lang nila, tumisigaw na kami, Gloria ibagsak. Oo, sinisigaw talaga namin Gloria ibagsak. Kasi may mga batang, bakit nala nasasabi na, yan, panis yan. Ginagawa talaga, panis yan. May ibang bata naman nagsasabi na, ay, Gloria, ibasura. Ganun yung budget ng mga tao. Lalo na nung umalis siya, doon nagalit yung mga tao na nagsasabi na talagang may presidente walang kwenta. Anong ginawa niya dito? Nagkaway-kaway lang. Kaway, yun. Humingi-tingin. Oo, sandali lang siya nagkaway-kaway. Tapos yun lang, yung pamilya na hinakot niya, na sabi niya, magbibigay daw ng lupa at bahay. Kakabiti pa. Isa yun, nandun yung kapatid ko ngayon. Nung nagpunta dito, wala naman daw silang napala doon, wala daw sinasabi. Wala daw go signal galing kay Gloria kung ano Anong naman. ginagawa nila doon? Yun, nag-evacuation center din na sila nilagay. Yun, buti pa nga daw dito, maraming mga bumababa at nagbibigay doon. Wala, pagkain lang, sa araw, ng beses. Kasi ang hinahabol ng mga tao kasi nagbitaw siya na magbibigay ng bahay at lupa. Yun ang hinahabol nila doon, sinama. Okay. Pagdating Mga doon, ilan sila doon? mga 30 pamilya. 30 pamilya, Oo, marami. ang nakuha mula dito. Tapos may nag-iikot pa dito na yung sabi kung sino daw gustong sumama. Oo. Wala namang sumasama dahil alam na kung anong kalagayan doon. Oo. Na wala naman din nagagawa. Wala rin tulong pang ibinibigay sa kanila kahit mga relic na doon, wala. Oo. Yun lang, bumaba yung kapatid ko dito. Sabi niya mas mabuti pa daw dito kaysa doon. Nakahiga sila, pero wala naman sila natatanggap. Napabayaan pa yung trabaho kasi nandun sila. Yun nga, nagkapon, bumaba daw siya kaya nangingi ng tulong sa City Hall. Ito yung lagay nga nila. Humingi siya ng tulong sa City Hall? Oo, hindi daw. Eh, nasa Malacanang na siya eh. Di na lang siya humingi ng Oo nga, tulong. sabi ko, sabi ko, yan ang nga sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo naman kung anong gobyernong meron tayo. Bakit kailangan mo pang magpapaniwala sa sinasabi niyan? Kailan ba naging totoo ang sinabi niyan? At mula pa naman, di ba? Nararamdaman naman natin, na talagang balik yung gobyerno at pagpapaalala sa atin na, para ko sa inyo, wala. Lalo na ngayon. Ang talagang intindi namin ng mga tao rito kasi nagsisigaw na, wala siyang ginawa. Propaganda niya na naman yung pamilyang dinala niya. Anong ginawa sa inyo nung magsigaw kayo ng Wala. Pero kahit yung bodyguard niya, talagang nilatagan ko yun eh. Bakit ngayon? Di ba may issue sa kanya nung 1 million sa kapunan. Nilatag ko sa bodyguard niya. Hoy, ano na ang lagay ng presidente nyo? Bakit hindi man lang nagsalita dito at nangako na ibibigay niya? Nung tinatanong, walang may sagot. Di ba may issue siyang na 1 milyon sa hapunan? Bakit wala siyang 1 milyon mailabas ngayon sa salanta ng bagyo? Yung kinain niya sa Amerika? Di ba yun na? Di ba kaya niya maglabas 1 milyon dahil lang doon, pero bakit dito? Na pera ng bayan na pwede niyang ilabas. Pwede niyang ibalik yun sa gobyernong kinasakupan niya. Pero wala kasi nasa bulsa niya lahat. Di wala man lang siyang tulong, kahit nga lugaw dala niya, wala.